Kinakabahan ka, no? Munti kaming malate. Kasi yung ID niya ay naiwan. Ay, Lord, buti na lang delay, no? Buti na lang delay. Ayun, Mary. Tara, let's go. Pas-pas net. So ito na nga mga kababayan, ang araw ng pag-alis po ni Neri at natapos na ang lahat ng requirements na kailangan at talagang tuloy-tuloy na po itong Excited ka? pag-alis. At ang kasama niyo po ngayon ay si Kuya Eli lamang po dahil nauna nga po akong umalis para Magbabay ka naman na sa sa Davao. paghahatid kay na Neri at iba pa po pong mga lakad na kailangan kong ayusin. At ngayon na tuloy na talaga. So maligaya na rin po kami at tapos na yung ating problema sa mga permit at sa mga hirap ng pinagdaanan ng team, lalo na po si Kuya Eli dahil siya po yung naiwan at siya po yung nagtuloy at tumapos ng iba pang mga kailangan po para po kay Neri. Maraming salamat kay Kuya Eli at syempre sa kanyang asawa, kay Ate Debbie and family. Thank you so much sa effort at sa lahat ng mga sakripisyo ninyo para magawa natin yung mission natin para kay Neri. Maraming salamat at syempre pasalamat na rin ako sa ating sponsor kay Ate Lea Laluet at kay Ate Ruth Bill. Maraming salamat po sa inyo. At ito na nga yung pinakihintay natin na si Neri ay makakalipad na papunta pong Maynila. Basig diha. Tatanong si Neri kung saan lilipad. Yan, doon.
Ayun na. Pati ako. Masama kasi ang panahon niya. So yun mga kababayan, nandito na ako sa airport. Grabe po yung lakas ng ulan. So antayin ko si Kuya Eli dito. Kasi nandyan na daw po sila, naglanding na. Two hours later. Diyan na doon Sir Paul. Diyan na po. Mga kababayan, ihahatid ko lang po si Neri dito sa Manila sa airport, tapos uwian na din ako. Pumasok na ako dito sa airport. Antayin ko na lang po sila dito. Sabi ni Kuya Eli ay paano na sila palabas. So antayin ko sila dito po sa may labas. Welcome sa Pilipinas. President. Bastos. Ano nangyari? Ha? Kamusta? Matibay? Oh. Oh, yan na po si Neri. Dalagang dalaga na. Parang Manilenya ka na Oh, nagkasya sa'yo yung bag. Hindi naman sinusuot kasi yung bag. Okay. Okay ka lang? Mga kababayan, so let's go na kami ni Neri kasi masama po yung panahon. At si Kuya Eli, eto na. Babalik na po siya ng Davao. Thank you, Kuya Eli. Ang galing-galing mo. Siya lang po yung nakakagawa niyan. Yung balikan. First time ever. First time niya po yun. Balikan lang po siya ng Manila to Davao, Davao to Manila. Sumasabit lang po yun sa aeroplano. Partida pa yan dahil may bagyo. Oo. So, Saan lang ibig sabihin yan dahil? Ano yan? Malakas ako kay Lord. Oh no. So paano sabit ang ginagawa mo? Paano ulit? Marami pa lang tao. Pati Debbie oh. Marami pa lang audience sa dito. Debbie lang audience. Anyway, so yun na nga po. Thank you so much Kuya Eli for your patience, for your sacrifice. Kasi nauna po kasi ako So siya yung humarap sa mga dato. Thank you. Mo yun, Day? Oo, Day. Sabi ko buti na lang wala ako doon. Ang hirap makipag-battle sa mga dato. But anyway, thank you so much po sa lahat ng mga dato and sa IPS at sa DSWD ng Davao for giving us permit. Ayan, at least nandito na. Nandito na po si Neri. And I'm so excited na makita rin siya ng Cuadro Marias. So dadalhin ko muna siya sa amin. Then bukas ko siya dadalhin. Tama. Banding. Yeah, okay. So yun lang po mga kabayan. And bye-bye. Bye-bye, Day. Bye-bye. Bye-bye. Pakabait ka. Pakabait ko daw. Okay? Pinaghirapan din natin ang laban na to. So pinaghirapan yung laban. So this is it. Bye-bye, Day. Bye. Salamat. So ito na po. Andito ka na sa Maynila. Hawakan dito. Dito tayo. Ayan, dadalhin na kita sa iyong pagdadala. Dadalhin na kita sa amin muna. Uwi po muna siya sa amin sa Laguna. Tapos after na sa Laguna, didiretso na kita ng Cavite, ha? Ayan. Bukas ihahatid namin siya ng Cavite. So for the meantime, dito po muna sa amin para makita si Maylin. Mag-sleep over siya ng isang gabi. Yan. O yan, tinan mo yung Maynila. Dito tayo. Tayo sa Bay 3. So dito tayo ni Direct Ranko. O, ayan. O, tinan mo yung Maynila. Kita mo yan.
Marami pong building. Marami daw building. Maganda dito. Ayan o, daming sasakyan, matraffic, maraming tao. Ganito sa Maynila. Malayo sa bundok, puro bundok nakikita mo. Dito makikita mo, daming tao, daming sasakyan. Busy ang mga tao, lahat may ginagawa. Yan ang ating sundo. Oh, pasok ka. Pasok din. Yan, maulan po ngayong araw at dadaling ko po nga muna si Neri sa amin sa Laguna para makapag-stay siya ng isang araw at isang gabi bago ko po ihatid kay na ate Ruth sa Cavite. At bago po kami tumuloy sa amin ay kumain po muna kami sa South Luzon Expressway para makapananghalian po muna si Neri dahil medyo malayo ang biyahe at gutom na po ang bata. Ayan, pinapakain na po namin sa sinagutom po itong bata. Dami ikaw gutom? Ayan, may soup po dito. Ayan po kami dito sa amin. Halika na. Baba ka na. Thank you pala sa ating driver. Hello. Halika na. Oh, bless ka. Bless ka, ha? Oh. Okay, alis lang doon. Bi! Oh, pasok ka. Hey! Huwag mong hawak. Sige, pasok ka na. Wala pa, ate? Wala pa. Oh my. O, siya si Mylene. O, si Neri. O, ikan. O, si... Kilala mo na siya? Si Russell. O, si ikan. Nahihiya. O, itong isa, tayo ka. Tundog mo dito. Hindi ka, nahihiya. Ba't ka nahihiya? O, ayan. O. O, siya si... Pangalan? Neri. Oh. Mag-usap kayo ng salitaan nyo. Kabalo yan. Oh. O, kausapin mo sila. Oh, ba't nahihiya? Ikaw na yun. Marunong ka naman eh. Okay. O, dito muna sila. Dito muna siya. Para at least makasama nyo. O, magkwentuhan kayo para hindi siya maano kasi kadarating lang niya eh, ha? O, tapos bukas ihahatid natin siya sa kanila, ha? Neri, bukas ka namin ihahatid doon sa kila Ate Ruth. Tutulog ka lang dito ng isang gabi, tapos ihahatid ka na rin doon para hindi mo maano na nag-iisa ka, ha? O, pagka dadalawin ka niyan ng mga yan doon. No? Oh, marunong mag-Tagalog. Anong grade ka na nga? Oh, grade 11 na siya. Oh. Okay, si Mylene grade 9. Ay, sorry, grade 8 pagpasok. Kaklase niya si Russell.
Si Nea. Magkaano kayo? Grade 11 na si Nea. Tapos si Ninita. Grade 6. Grade 6 pa lang po pala si ano. Okay. Hindi siya nalula sa biyahe. Di ba? Hindi ka nalula sa biyahe? Hindi ko, bakit sanay ka sa biyahe? Kasi palagi lang po ako sama nila ate at kuya sa iyo. Kahapon lang naman yun, isang araw lang. Tsaka nung sinakay, may ganun talagang tao na hindi nalulula. Ito kasi si Russell, suka yan. Ito din, nung una suka yan, tsaka yan si Ninita. Pero ngayon hindi na. Si Russell magaling na magtagalog na. Taga ano to? Taga Agusan, malayo. Sila matagal na sila dito. Silang dalawa, 2 taon na. Si Russell, mag-iisang buwan pa lang dito. Pero kasama nila yan. Okay, Ano yung may advice ni Mylene dito kay Neri? Si Neri ay hindi naman dito sa amin. So, itong mga bata na ito ay nasanay na nandito sa amin. Katulad ni Russell, bago lang siya dito. Ano yung may advice mo kay Ate Neri? Kahit malayo tayo sa ating pamilya, dapat kung mamimiss mo yung mga pamilya mo, laban lang tayo. Tayo dito. Dapat kung ano mo sa pamilya mo, kung gusto mo sila makita, mamimiss mo sila, laban mo lang sarili mo para sa pangarap natin lahat dito. Napakalayo natin sa pamilya natin. Kaya laban lang kung ano yung mga nahihirapan ka sa namimiss mo yung mga pamilya mo, kapatid mo. Dapat makikita mo yung pag makatapos ka na ng pag-aaral. Laban lang para sa pangarap. Sana po malampasan niya yung pagkamiss niya po sa pamilya niya. At saka po, at sana mag-aralin po siya ng mabuti. At lagi siya mag-prepare na para makalampas po siya sa mga pagsubok na kasi naman ay po siya kami sa mga magulang po namin. Sana pag na-miss mo yung pamilya mo, unahin mo isipin yung pangarap mo. At isipin mo palagi na pumunta ka dito sa Manila para mag-aral. At para makapagtapos ka ng pag-aaral para sa pamilya mo. Aralin mo lang mabuti. Mag-aral ka daw mabuti. Kita mo yung sinabi ni Miley, ni Russell, sila, ni Nea at ni Ninita. So, pag na-miss mo yung pamilya, labanan mo lang. Tulad ng sinabi ni Russell kasi at saka ni Mylene. Kaya kayo nandito para sa pangarap. Pag namimiss mo yung pamilya mo, umiyak ka lang. Tinan mo si Russell, di ba? Pumapasok lang siya ng kwarto, umiiyak. Di ba, May? Nakikita mo siya na umiiyak, di ba? Anong ginagawa niya pag umiiyak? Umiiyak po siya. Tapos? Pinagsasabihan ko po siya. Sabi ko, kailangan maging matatag ka para sa pangarap mo. Kita mo? Tinan mo, isang buwan na siya dito eh. Matatag na ba si Ninita? Ay, si Russell? Kita mo? Tinan mo to. Mylene, matatag ka na Ninita? Si Nea. Ay, taga rito ka pala. Ayan. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa, ha? Nari, kahit na itong mga ito nasa sa amin, huwag mong isipin na ikaw ay hindi namin, kumbaga hindi namin mahal. Mahal ka rin namin. Okay? Nagkataon lang na magkakaiba kayo ng sponsor, tapos sila ay nandito sa amin. Kahit na nandun ka, malapit lang, ha? Mayroon po kaming marites ditong aso. Ayan.
Sabi niya kasi, sino yun? Ba't di mo ako pinakikilala? Mamaya pakikilala kita, ha? Sweetie. Ha? Papakilala kita. Okay. Okay, balik tayo. Ma. Pag nandun ka na kay na Ate Ruth, pwede mo silang mag-group chat kayo, ha? Halimbawa, mamaya nga kita papakilala. Mamaya. Tapusin mo muna kami, ha? Oo, papakilala kita. Ha? Mabait yan, eh. Okay. Pag nandun ka na kay na Ate Ruth, ganito, ha? Pag na-miss mo yung pamilya mo, umiyak ka lang. Okay lang yon. Ha? Pasok ka sa kwarto, kausapin mo si Ate Ruth. Normal yun, iiyak ka. Pagdadaanan mo yun, Neri. Pagdadaanan mo yun ng mga ilang months, mga isang taon, wala na yun, eh. O mga ilang buwan, okay na yun. Sa pagka nalulungkot ka, iiyak mo lang. Huwag mong pipigilan, ha. Iluluha mo lang yon. Tapos, pipray ka, tapos kausapin mo sila Ate Ruth, o kaya i-chat mo kami. Ha? O, normal yon, hindi ka namin na wag umiyak, ganon. Pag na-miss mo sila, tumawag. May cellphone ka, di ba? Okay? Pero, yung paggamit ng cellphone dito ay hindi lagi. May oras. Pag nandun ka na rin kina Ate Ruth, pagbabawalan kang gumamit ng cellphone. Like, for example, may pasok ka, hindi mo pwedeng dalhin ang cellphone. Pagdating mo ng alas 6, nasa bahay ka na, magpahinga, magmerienda, unahin mo na yung gagawin or may assignment, magsaing agad. Magsasaing. Yun, hindi. Yung mga gawaing bahay na gagawin mo doon ay hindi yun para ikaw ay maging katulong. Ha? Yun ay bilang pakikisama. No? Kasi part yun ng inyong pagsubok na kailangan matutunan nyo ito ganitong bagay. Kasi pag lumaki kayo, wala nang ibang tutulong. Katulad, malaki ka na. Wala namang ibang gagawa sa sarili mo kapag mag-isa ka na lang. Hindi, ikaw din. Ha? O, tinan mo sila dito, may kanya-kanya yung trabaho, may ginagawa sila, pero hindi namin sila naalipin dito. Kasi nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa. O, diba? O, sinong tagahugas? O, sinong tagapunas? Tapos kayo. O, ikaw, anong ginagawa ni Russell? Tagapunas yan. Itong mga, basta tulong-tulong sila. Doon naman, dahil mag-isa ka, hindi naman ikaw ay magiging kawawa doon, ha? Na maliit lang din yung bahay, so, basta yung normal na ginagawa mo sa inyong tahanan, di ba pag nasa sa bahay tayo, tinuturoan tayo ng magulang nating maglinis, ganon din yung gagawin, ha? Hindi yun para ikaw ay maging katulong, ha? Gagawin yun nila para ikaw ay matuto. Okay? Tapos, medyo mag-a-adjust, ha? Kasi yung, naintindihan namin, yung aral mo doon, tsaka aral mo dito, magkaiba. Yung papasukan mo, science high school. So, iba yung level dito. Kaya mo yun. Matalino tong bata na to, eh. Parehas kayo niyang mga yan, matatalino. Kaya. Di ba dati may honor ka? Ano nga honor, no? Top 2 yan dati. Talino yan, eh. Anong average mo? Nung dati po, Oo. sa second quarter is parang 91. 91. Tapos, third quarter is 92. 91 naman din fourth quarter. Sa first quarter lang po ang maliit kasi wala po ako nakaaral doon na sakto 2 buwan. Kasi nahirapan. Kasi minsan absent, walang pagkain, gano'n. Pero sa grade 10 is for challengers. Challenger ka, pero it's okay lang, no? Pero kaya mo yan, Russell, ay Neri. Ha? Basta pag na-miss mo sila, tawagan lang. Pero may oras nga lang yung paggamit ng cellphone. Di ba sanay na kayo hindi nagsiselfone lagi? Tama si Russell, sanay. Friend ko siya. Kami na mag-friend. Pag sinabi ni Ate Ruth na
O bawal ang cellphone, magagalit ha? Pag sinabi niya na o ganito lang oras, o magagalit. Pero pag pwede mo namang sabihin sa kanya na, halimbawa, ate, pwede ko na po bang hiramin yung cellphone kasi gusto ko lang tumawag kay nanay? Pwede. Hindi kaya pinagbabawalan ng paggamit ng cellphone para maiwas kayo dun sa... Sorry. Para maiwas kayo dun sa mga bagay na hindi dapat nyo gawin. Kasi yung social media, minsan hindi natin iniisip o hindi natin sinasadya, hindi natin akalain na ang gagawa natin yun, magpupost tayo ng mga kung ano-ano. Diba? Ay medyo hindi kayo dapat natututo sa ganun. Okay? So dito muna kayo matutulog. Isang beses ka muna matulog dito isang gabi. Pwede ka rin dumalaw dito sa amin. Anytime. Para hindi ka malungkot doon. Okay? Basta mo isipin mo kaya ka nandito ay Kamit ang pangarap. ayun, makamit ang pangarap. Ate ka pala nila eh. Hindi magkaedad kayo. Kailan nga birthday mo? December 5? Kailan ka magdidibo? 16 ka na ba ngayon? Matanda si Maylin. Matanda si Maylin. Si Russell, ang birthday niya ay, kabe-birthday lang niya. Batiin mo siya. Sabi mo, happy birthday. Ayan. Medyo nahihiya pa po si Neri ngayon. Pero, later on, magiging okay na rin yan. Malalampasin yan. Sige. Okay na? Thank you po sa pagtanggap niyo dito sa akin at thank you po sa pangaral niyo na mabuti at thank you po kay Ate Ruth at kay Ate Lia po. Maraming pong salamat at sa buong PB team maraming salamat po sa inyo lahat. At thank you po kay Sir Eric kung dahil sa kanya wala po ako makarating dito. Sana nga ay malampasan ni Neri ang mga pagsubok na kanyang pagdadaanan bilang isang estudyante na malayo sa kanyang pamilya para sa kanyang pangarap. Maraming salamat po muli sa ating sponsor kay Ate Ruth at kay Ate Lea Laluet. Ganoon din po sa PB team na talaga naman pong maasahan sa lahat ng oras kapag kailangan. Thank you so much sa walang sawang pagmamahal para sa ating mga tinutulungan. Thank you rin po sa ating lahat ng mga charity viewers nationwide, sa ating lahat ng mga sponsor. Maraming pong salamat.